Sernes Palamat na ilalahad ko ang hatulan para sa daily devotion na pinamagatan Jesus Takes the Battle. At scripture po natin ngayon is 1 John chapter 3 verse 8, at sinasabi ito na the one who does what is sinful is of the devil, because the devil has been sinning from the beginning. The reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work. Ito po yung laman ng scripture po natin. And nakaturuan po natin ngayon is there is a battle between good and evil. So, sinasabi po dito na meron laban pagitan sa mabuti at masama. Simula nung magkasala yung mga tao, good and evil ay naglalaban na. Kung hindi dumating si God dito sa mundo, hopeless. Hopeless lahat ng tao. Lahat ng tao masama. No? Kung walang Panginoon na kumikilos sa mundo, walang good. If meron man is walang kapanapanalo sa masama. Kung hindi dumating ang ating Panginoong Jesucristo, ayun nga po, yung hindi rin mananay yung mabuti kesa sa masama. No? Also, ang dapat tayo magpasalamat sa ating Panginoon dahil sinuko niya si Jesus Christ sa atin. No? Ang diablo kasi may pagkilos sa ating buhay. Yan yung kasalanan, no? Ayun yung pumapasok sa ating kasalanan, yung diablo na kumikilos sa ating buhay. No? And thanks to God dahil patuloy siya na ipaglaban dito. And patuloy siya na ipaglaban para labanan yung kasamaan. At patuloy tayong binabago natin, Panginoon. No? Kaya, there's a battle between good and evil. Hindi talaga mawawala yung kasalanan simula nung nagkasala sila Eva at Adan. Next is, Jesus came to destroy the work of the devil. Kasi ang work ng devil sa mundo is ilayo yung tao, no, kay God. Ilayo yung family, nation, church, work, and yung world, no. Ayun yung trabaho ng devil, ilayo yung aspeto na yun ng ating aspeto ng tao, no, mula sa Diyos. So, yan ang trabaho na ilayo nga, yung sabi ko. Pero ang work ni Jesus is ipanumbalik lahat sa Diyos. I-reconcile all things back to God, no? At ipagkasalamat natin dahil in the end, ang magwawagi ang ating Panginoong Jesucristo. So, ang gusto na kasi ng kaaway natin or kaaway ni God na gumawa tayo ng masama at mapalayo tayo sa ating Panginoon at tuluyan tayo mapahamak. So, kapag gano'n yung natin, tuwan-tuwa yung kaaway natin, tuwan-tuwa yung devil. No? Pero ang ating Panginoong Jesucristo ay dumating sa ating buhay and binago tayo at pinalaya tayo. And syempre, binigyan tayo ng bagong buhay. Kaya yun yung maganda doon. Next is, Christians are called to fight evil and corruption. Ang Panginoong Jesucristo ay nananahan na sa atin. Kumbaga naninirahan na sa atin yung si Lord God. No? Yung presensya niya is sumasama sa atin ay through Santong Espiritu. Kaya ang church, tinatawag siya ng body of Christ. No? Kung may trabaho tayo, even from world or etc., may marka na mga kasalanan yun. Diba? Church, nation, family, world, diba? Lahat may bahid ng kasalanan. Lahat may marka ng kasalanan. Laging may marka ng kaaway at ang laban natin dito is labanan ito. Gawin natin yung kalooban ni God, no? Doon sa ating pamilya, trabaho, dito sa mundo, sa church, or etc. No? Dalhin natin dito yung paghahari ng ating Panginoon. No? Gusto ng Diyos ng pagbabago at gagamitin niya tayo, kanya, para mabago ito. So, kung paano nilalabanan ng Diyos yung kasamaan at tayo mga tao ay dapat natin ipagpatuloy yun. No? Yung nasimulan ng ating Panginoon para hindi masayang.
So, Christians are called to fight evil and corruption. So, simula talaga nung dumating yung kasalanan is lahat may marka. Even family, or nations, or world, no? So, bilang application, yung point number 1 is please no one but God. So, ang laging priority natin is kung ano yung tama sa paningin ng ating Panginoon, no? Kung ano yung magbibigay ng saya sa ating Panginoon, no, ng ngiti. Meron lang tayong isang dapat pasayahin. At sigat lamang yun, no? Siya yung dapat natin pasayahin, wala nang iba. Siya yung dapat purihin at pagsambat, paglingkuran, no? In the name of God, under the name of Lord Jesus Christ. So, next is speak truth to power. Dito sinasabi na dapat laging sinasabi is yung katotohanan, no? Kahit kapalit nun is kawalan, kapahamakan sa buhay natin, no? Ayun yung sinasabi ito, we have to speak truth power. Gusto natin ng pagbabago sa ating paligid, we need to speak truth to power. Kung may kailangan man tayo, i-rebuke or basta sabihin talaga or ibunyag, isabihin natin dahil lahat naman ng bagay o dito sa mundo is territory ni God, no? Kapag loyal tayo sa ating Panginoon, maprotektahan niya tayo sa lahat ng bagay, no? At pagpapalain niya tayo ng buong at umaapaw pa. And lastly is hold on to the victory of Christ. So, lahat ng aspeto natin sa buhay, may battle of evil, pero i-claim natin yung victory natin, Panginoon. Diba sa family, church, nation, work, and world. Lahat yan, may battle ng evil. Ay, di mo sabihin. Lahat tayo may pagdadaanan sa buhay, lahat tayo pinapasok ng kasalanan. So, in the end, i-claim na natin yung victory ni Christ, no? Ang ating Panginoong Jesucristo, siya yung nakikipagdigma, patuloy na lumalaban. Then, tinalo niya yun. Tinalo ni Jesus Christ Santa na sa kasalanan, kamatayan, kapahamakan doon sa krus ng Kalbaryo. At, in the end, napagtagumpayan niya yun, no? So, panghawakan natin yung katagumpayan ng ating Panginoong Jesucristo na galing sa kanyang battles, no? Yeah, hold on the victory of Christ. Please no one but God and speak truth to power. So, lesson learned dito, no? Kahit na anong pinapasok tayo ng kasalanan, pilitin natin pilitin natin labanan in the name of Jesus Christ, under the name of Jesus Christ, no? Kasi lahat may battle between good and evil. Simula nung nagkasala sila Eva at Adan, yun, pinasok na tayo ng kasalanan. Kaya tayo bilang tao is ibalik natin sa Panginoon is kapurihan at kadakilaan, no? So, thank you po sa pakikinig at ayun lang po ang natunan. Sana may sabay natin po sa araw-araw. And God bless po sa ating lahat.